May mga kwento talaga na hindi mo kayang ikuwento kahit kanino. May mga damdamin rin na mas pinipili na lamang natin na itago. Pero dito po sa channel na ito, maaari kayong maglabas ng inyong mga hinaing, mga sama ng loob, upang gumaan ang inyong mga nararamdaman. Ito po ang tahanan ng mga kwento ng buhay. Ito po ang lihim ni Eva. Pero bago tayo mag-umpisa, please supportahan niyo po sana ang aming channel. I-like at i-subscribe para updated po kayo sa mga susunod pa nating mga kwento. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Rachel, 20 years old. Nagsimula ang lahat nang mamatay ang asawa ko sa isang aksidente. Halos mabaliw ako sa pangungulila. Kaya naman ang alokin ako ni Tita Gloria na manuluyan muna sa kanila para mag-alaga sa 3 nilang anak habang nagtatrabaho siya bilang caregiver sa ibang bansa. Pumayag ako kaagad. Doon ko nakasama ang asawa niya, si Tito Ben, 40 years old. Noong una, normal lang ang pakikitungo ko sa kanya. Pero habang tumatagal, parang nakikita ko sa kanya ang namatay kong asawa. Hindi naman sila yung tipikal na magkamukha sa litrato. Pero ang bawat kilos niya, ang boses niya, at ang paraan ng pagtawa niya ay eksaktong-eksakto sa asawa ko. Doon nagsimulang mabuo ang maling nararamdaman ko. Alam kong mali. Alam kong tita ko ang nagpapakain sa akin at nagbibigay ng sahod ko buwan-buwan. Pero mas nanaig ang sarili kong kaligayahan. Sa tuwing wala ang mga bata, dahil nasa eskwelahan ng mga ito, doon ako gumagawa ng paraan. May mga pagkakataon na dinadaig ko pa si Tita Gloria. Pinagluluto ko si Tito Ben ng mga paborito niyang ulam. Kapag dumarating siyang pagod mula sa trabaho, minamasahe ko ang likod niya hanggang sa mauwi yun sa ibang bagay. Hindi nagtagal noon, bumigay si Tito Ben sa akin. Binigay ko sa kanya ang lahat ng serbisyong hindi na ibibigay ni tita dahil nasa malayo ito. Hindi ko na inisip kung ano ang iisipin ng ibang tao. Ang mahalaga sa akin noong mga oras na yun ay ang pakiramdam na yakap ko ulit ang asawa ko sa tuwing kayakap ko si Tito Ben. Naging normal na sa amin ang gawin ng bawal sa loob mismo ng bahay ni Tita Gloria. Tuwing umaga, pagkaalis ng mga bata para pumasok sa school, doon na kami nagsisimulang mag-asala na parabang kami ang tunay na mag-asawa. Magluluto ako ng almusal, tapos habang kumakain siya, uupo ako sa kandungan niya. Wala na yung hiya. Nakalimutan ko na asawa siya ng tita ko na nagpapakapagod abroad para may maipakain sa pamilya. Minsan nga habang naglalaba ako sa likod, lalapitan ako ni Tito Ben at yayakapin sa likod. Sasabihin niya, "Sana ganito na lang tayo lagi, Rachel. Mas masaya dito sa bahay simula nang dumating ka." Sa halip na itulak ko siya papalayo, lalo ko pa siyang nilandi. Hinayaan ko siya na haggan ako kahit alam kong anumang oras ay pwedeng may kumatok na kapitbahay, umuwi o umuwi ng maaga ang mga bata. Dumating din sa punto na sa mismong kama nila ni Tita Gloria kami natutulog kapag tanghali. Wala na akong pakialam kung nandun pa yung mga picture nila nung kasal nila sa side table. Binabaliktad ko na lamang iyon para hindi ko makita ang mukha ni Tita Gloria. Pakiramdam ko kasi sa mga sandaling yun, ako ang reyna ng bahay na iyon. Dahil ako ang nag-aasikaso ng lahat. Pati na rin sa pangangailangan ng asawa niya, ako ang nagbibigay. Hapon iyon, bandang 2:00. Mainit ang sikat ng araw at kakatapos ko lang labhan ang ilang piraso ng uniforme ng mga bata para matuyo agad. Habang sinasampay ko ang huling piraso, bigla akong niyakap ni Ben mula sa likuran.
Ramdam ko ang hininga niya sa leeg ko. Tama na yan. Ako munang asikasuhin mo. Bulong nito sa akin. Hindi na ako nakapalag noon. Hinila niya ang kamay ko papasok ng bahay. Dire-diretso kami sa kwarto nilang mag-asawa. Ang kwartong dapat ay sagrado para sa kanilang dalawa. At doon, muli kaming nagtampisaw sa sarap na para bang walang taong masasaktan sa ginagawa namin. Habang tumatagal, lalo kaming nagiging kampante. Minsan nga kahit nandyan ang mga bata, naglalandian kami sa harap nila. Naghahabulan sa sala o kaya ay hihiga ako sa binti ni Tito habang nanunood ng TV. Kapag nakikita kami ng mga bata na naglalambingan, wala silang kaalam-alam sa totoong nangyayari. Napaka-inosente nila. Kapag nagtatanong naman ang panganay nila kung bakit palagi kaming magkadikit ng tatay niya, simple lang ang sagot ko. Normal lang yun. Tito ko naman ang tatay niyo, di ba? Magkamag-anak naman tayo kaya ganito, close na close kami. At doon, naniniwala naman sila. Siyempre mga bata, mga utu-utu pa. Akala nila ay ganoon lang talaga ang pagmamahalan sa loob ng pamilya. Wala silang kaalam-alam na ang posisyon ng nanay nila ay pinapalitan ko na sa buhay nila. Naging usap-usapan pala kami sa kanto pagkalipas ng mga buwan. Nagtataka daw sila kung bakit lagi na lamang kaming magkasama. Kahit saan kami magpunta, magkadikit kaming dalawa. Kinabahan ako ng gusto dahil kapag nakarating to kay Tita Gloria, siguradong katapusan ko na. Kinausap ni Tito Ben si Aling Marites. Nung una, tinatanggi pa namin. Pero nung sinabi niyang may video siya at balak niyang isend kay Tita Gloria sa Facebook, doon kami biglang natakot. Pero imbis na itigil ang mali, gumawa kami ng paraan para manahimik siya. Aling Marites, huwag mo na lang sana kaming pakialaman. Heto, pandagdag sa gastusin niyo. Sabi ni Tito Ben, sabay abot ng pera na galing sa padala ni Tita Gloria. Kinuha naman yon ng matanda at simula noon, naging kakampi na namin siya. Kapag may nagtatanong na ibang kapitbahay o kamag-anak ni Tita, siya ang nagtatanggol sa amin. Pero kapalit noon, bawat padala ni Tita, meron din siya. Sinabi niya na sadyang maalaga lang daw akong pamangkin at mabait lang si Tito Ben. Sweet daw talaga akong bata. Binabayaran namin siya buwan-buwan para lang itago ang baho namin. Pagkatapos noon, naging kampante ulit kaming dalawa ni Ben. Pakiramdam ko ay protektado kami. Dahil ang mga tao sa paligid namin ay kayang-kaya lamang tapalan ng pera. Ang pera na dapat ay para sa pag-aaral ng mga bata, sa gastusin, ay napupunta sa panuhol para lang hindi kami mabisto. At dahil nga hawak namin ang bibig ni Aling Marites, lalo kaming naging mapangahas ni Ben. Hindi kami nagtatago sa harapan niya. Sa loob ng bahay, kahit gising pa ang mga bata at naglalaro sa sala. Kung gusto ni Ben na halikan ako o haplusin, hinahayaan ko lamang siya. Minsan pa nga, habang kumakain kami ng hapunan kasama ang mga bata, nahawakan niya ang kamay ko sa ilalim ng mesa. Sa totoo lang sobrang sarap sa pakiramdam nung kaba na may kasamang excitement dahil ginagawa namin yung bawal sa harap mismo ng mga anak niya. Wala na talaga kaming pinipilang oras o lugar. Kapag naligo ako, papasok si Ben sa banyo at doon kami maglalambingan kahit pa naririnig namin ang mga bata. Minsan naman kapag hapon o tulog na sila, sa sofa naman kami gumagawa ng milagro. Hindi na namin iniisip kung may makakita sa bintana o baka kung biglang may kumatok. Pakiramdam kasi namin, kayang-kayang tapalan ng pera ang bibig ng mga kapitbahay, kaya ligtas kami. Naging routine na namin na sa tuwing gabi kapag tulog na ang mga bata, sa kwarto nila, lalipat naman ako sa kwarto ni Ben. Doon kami matutulog na magkasama hanggang madaling araw. Bago mag-alas 6, babalik naman ako sa sarili kong silid para kunwari ay doon ako nanggaling kapag nagising na ang mga bata
para pumasok sa school. Napaka-normal na sa amin ang ganung setup. Hanggang isang beses, habang nasa mall kami para mamili ng grocery, gamit ang perang padala ni Tita Gloria, lantarang nakaakbay sa akin si Ben. May nakasalubong kaming kakilala ni Tita at tinanong kami kung bakit ganun kami kalapit sa isa't isa. Ang sagot lamang ni Tito Ben, si Rachel nga pala, parang anak ko na rin. Pamangkin ni Gloria. Malambing lang talaga tong batang to. Pagkaalis ng kakilala, nagkatawanan lang kaming dalawa habang magkahawak ng kamay na naglakad papaalis. Para kaming mga teenager na bagong magkasintahan na tila sabik sa isa't isa. Bawat sulok ng bahay nila ni Tita Gloria, may nangyayari na sa amin. Yung mga gamit ni Gloria, yung pabango niya, yung mga duster niya, minsan ginagamit ko habang kasama ko si Tito Ben para lalo siyang ganahan. Wala na akong pakialam kung bastos o walang utang na loob ang tingin niyo sa akin. Ang mahalaga nun, nakukuha ko ang atensyon at pagmamahal na hinahanap-hanap ko simula nung mawala ang mister ko. Minsan naman, kapag nagiinuman si Ben kasama ang mga kaibigan niya sa labas ng bahay, ako ang nagluluto ng mga pulutan nila. At kapag walang nakatingin, ikikis ako saglit ni Ben. At doon naman ako tuwang-tuwa. Talagang naging laro na lang sa amin ang lahat. Na para bang hindi namin alam na may pamilyang masisira at may pusong madudurog kapag ang lahat ng ito ay nalaman ni Gloria. Isang gabi habang nagiinuman si Tito Ben at ako naman ay nakaupo sa tabi niya, biglang tumunog ang cellphone niya. Si Gloria ang tumatawag sa video call. Nagkatinginan kaming dalawa at pareho kaming nakangisi. Inayos muna ni Ben ang upo niya at sinenyasan ako na manahimik. Pero imbis na lumayo, lalo lamang akong dumikit sa kanya. Sinagot ni Ben ang tawag. "O mahal, napatawag ka." "Gabi na dyan, hindi ba?" Sabi ni Ben habang pilit na pinapatigas ang boses para hindi mahalata na nakainom siya ng alak. Sa screen, kitang-kita ko ang pagod na mukha ni Tita Gloria. Ben, tumawag ako kasi may magandang balita ako. Nakakuha ako ng bonus at pinayagan ako ng amo ko na magbakasyon muna. Sorpresa sana ito Pero hindi na ako makapaghintay. Uuwi ako sa susunod na linggo, ha? Masayang balita ni Tita Gloria. Habang nagsasalita si Gloria tungkol sa mga pasalubong na binili niya para sa mga bata at kay Ben, ako naman ay dahan-dahang pinapasok ang kamay ko sa t-shirt ng matanda. Nakita kong napalunok si Ben at medyo nanginginig na ang boses habang nagsasalita siya. Ganun ba? Mabuti naman kung ganun at nang makasama ka naman namin. Siguradong matutuwa ang mga bata. Sabi ni Tito Ben na hawak-hawak na ang kamay ko. Siya nga pala, si Rachel, nasaan? Pakisabi sa kanya salamat sa pag-aalaga sa inyo dyan habang wala ako. Babawi ako sa kanya pag uwi ko. Dagdag pa ni Tita Gloria na walang kaalam-alam sa pinaggagawa ko. Nung marinig ko po yun, hindi ko napigilan ang sarili ko. Nilapit ko ang mukha ko sa bandang balikat ni Ben. Sapat lang para hindi ako makita sa kamera. Pero naririnig ko ang bawat sinasabi ni Tita Gloria. Inalikan ko noon si Ben sa leeg. Sapat para hindi siya makapag-focus sa usapan nila. Sige na mahal. Magpahinga ka na at medyo masama rin kasing pakiramdam ko kaya maaga ako matutulog. Mag-iingat ka dyan, okay? Mabilis na paalam ni Ben bago niya patayin ang tawag. Pagkababa ng linya, humagalpak ako ng tawa. "Uwi na palang tita mo, Rachel. Paano na tayo niyan?" Biro ni Ben habang hinihila ko paupo. Sagot ko naman habang hinagkan siya ng mariin. Kahit nandito na siya, hindi naman natin kailangang tumigil, di ba? Secret. Itago lang natin. Tama? Nagpatuloy ang gabing iyon. At imbis na matakot kami sa pag-uwi ni Gloria, parang naging exciting pa nga yun para sa amin. Ang mahalaga sa amin noon ay ang
Sarap na nararamdaman namin ngayon, kahit na ang kapalit nito ay ang tuluyang pagkawasak ng pamilyang binuo ni Tita Gloria sa loob ng maraming taon. Hanggang sa dumating po ang araw ng pag-uwi ni Tita Gloria. Bitbit niya ang maraming balikbayan box na puno ng mga tsokolate, damit at kung ano-ano pang pasalubong para sa amin. Noong makita niya kami sa airport, agad siyang sumigaw sa tuwa at niyakap si Tito Ben ng napakahigpit. Pagkatapos, binalingan niya ako at niyakap din ng matagala. Salamat talaga, Rachel, iha. Kung hindi dahil sa'yo, hindi talaga ako magiging kampante sa abroad. Napakabuti mong pamangkin, sabi niya habang maluha-luha pa sa tuwa. Ngumiti lamang ako sa kanya, yung ngiting parang inosente at walang maling ginagawa. Wala po yun, tita. Pamilya naman tayo, di ba? Sagot ko habang nakatingin ng palihim kay Ben na nakatayo sa likuran niya. Nagkatinginan lamang kami nito at nagngitian ng hindi nakikita ni Gloria. Noong makauwi na kami sa bahay, naging busy si tita sa pag-aayos ng mga gamit niya. Pero kahit nandun siya, hindi pa rin kami tumigil ni Ben. Para bang naging laro na lang sa amin kung hanggang saan namin kayang dalhin ang panlolokong ginagawa namin. Habang nagluluto si Gloria sa kusina para sa aming welcome home dinner, nasa sala naman kami ni Ben. Nakaupo si Ben sa sofa at ako naman ay nagkukunwaring nagwawalis sa tabi niya. Kapag tumatalikod si tita o pumupunta sa lababo, mabilis akong kinikintalan ng halik ni Ben. O kaya'y hahatakin niya ako sa gilid. Tapos kapag lilingon na ulit si Tita Gloria, aarte kami na para bang normal lang ang lahat. Ben, tikman mo nga itong niluto ko kung tama na ang alat. Tawag ni Tita Gloria mula sa kusina. Tumayo naman si Ben pero bago siya pumunta kay tita, binulungan niya muna ako. Parang mas masarap pa rin yung luto mo kaninang umaga bago tayo pumunta ng airport. Pinigilan ko na lamang ang pagtawa ko habang pinapanood ko siyang pumunta sa asawa niya at akbayan niya ito na parabang loyal siyang asawa. Kinagabihan, habang magkatabi silang mag-asawa sa silid nila, hindi ako makatulog. Sanay na kasi akong katabi si Ben. Lumabas ako ng kwarto at nagpunta ng kusina para uminom ng tubig. Maya-maya, narinig kong bumukas ang pinto ng kwarto nila. Si Ben, kunwari ay kukuha rin ng tubig. Pagkakita niya sa akin sa dilim ng kusina, agad niya akong sinunggaban. Isinandal ako sa pader at hinalikan ng mariin. Miss na agad kita. Bulong niya sa akin habang naririnig namin ang mahimbing na pagtulog ni Gloria sa kabilang kwarto. Pero baka lumabas si tita, sige ka. Paninakot ko sa kanya. Pero sa totoo lang, hindi naman ako kinakabahan. Dahil mas lalo akong ginaganahan sa kaba. Hayaan mo siya. Mahimbing ang tulog noon dahil sa pagod sa biyahe. Sagot ni Tito. At doon muling may naganap sa amin nang walang kamalay-malay si Gloria. Akala namin ni Ben ay habang buhay na kaming magaling umarte. Pero gaya nga ng sabi nila, walang sikretong hindi nabubunyag. Ang akala naming perfect na laro ay biglang nagtapos sa isang madugong gabi na hindi ko kailanman malilimutan. Isang gabi, akala namin noon mahimbing ang tulog ni Gloria dahil uminom siya ng gamot para sa kanyang trangkaso. Dahil doon, lalo kaming naging mapangahas na dalawa. Hinila ko siya sa may kwarto ko at doon may nangyari sa aming dalawa. Pero sa gitna noon, biglang bumukas ang pinto at bumulaga sa amin ang nanlilisik na mga mata ni Tita Gloria. Walang sigawan at walang salitaan. Dire-diretso si tita sa kusina habang kami ni Tito ay nagmamadaling magtakip ng katawan. Akala namin ay lalayas lang siya o iiyak. Pero bumalik siya na may hawak ng kutsilyo. Doon nagkagulo ang lahat. Sinugod niya kami ng pabulag at sa sobrang takot ni Ben, tinulak niya ako paharap para protektahan ang sarili nito. Doon ko naramdaman ang pagbagsak ng karma. Lalang taong akala ko ay mahal ako. Ginawa akong panangga para lang mailigtas niya ang sarili niya.
Parang nawala sa sarili noon si Tita Gloria. At doon nagtapos ang lahat sa isang malaking trahedya. Pinalayas ako ni Tita Gloria nung mahimasmasan na ito. Isinumpa niya ako na kahit kailan daw, ayaw na niya akong makita. Ngayon, naiwan akong mag-isa, wasak na wasak, at tinalikuran ng lahat ng kamag-anak. Naging katatawanan, isa daw malandi at walang kwentang babae. Ang akala kong kapayapaan at sarap na nahanap ko kay Ben, nauwi lang pala sa impyernong habang buhay kong pagsisisihan. Karma na marahil ang tawag dito. Ang dating bantay sa lakay, ngayon ay wala nang matuluyan. Ito po ang kwento ko. At ito rin ang karmang nangyari sa akin. Ibinahagi ko po ang kwentong ito para hindi tularan, kundi para magsilbing aral sa lahat na ang masamang gawain ay kailanman hindi magdudulot ng happy ending. Maraming salamat po dito sa channel na ito dahil nailabas ko ang lihim na matagal ko nang kinikimkim at kahit papaano'y gumaan ang aking pakiramdam nang mailabas ko to sa inyong programa. Nagmamahal, Rachel.